Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas, posibleng makaranas ng malalakas na lindol bukod sa The Big One. Ilang sasakyang nakaparada sa NAIA na tupok ng apoy. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Pilipinas at Qatar layong paigtingin ang ugnayan sa turismo. VP Sara Duterte ipinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Kauna-unahang Kalabaw Food Festival ipinagdiwang sa Pangasinan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Supervising Science Research Specialist Jeffrey Perez, posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na lindol bukod sa tinutukoy na The Big One. Anya, sa iba't ibang senaryo sa bawat rehiyon, may kanya-kanyang itinuturing na The Big One na pagyanig. Hindi lamang ito nalilimitahan sa isa na inaasahang maaaring mangyari sa Metro Manila kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault, gayon din sa Davao City kung sakaling magkaroon ng paggalaw sa Davao Fault System. Tiniyak ng Philippine National Police, National Capital Region na wala umanong dapat ikabahala sa mga usap-usapang pagdagsa ng mga Chinese nationals sa bansa. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., 9 na buwan bago siya maging direktor ng NCRPO, mas malala ang mga kasong kinasangkutan noon ng mga foreign nationals, partikular na ang mga Chinese kaysa ngayon. Ilan sa kanyang mga nabanggit ay ang pagkumpiska ng mga higit 50 illegal na firearms, kaso ng kidnapping at robbery. Ayon umano sa kanilang investigasyon, karamihan sa mga naarestong Chinese nationals ngayon ay sangkot na lamang sa illegal na operasyon ng Pogo. Sa mahigpit na pagbabawal na paggamit ng mga sirena at blinker ng mga hindi otorisadong sasakyan ay nagbigay ng babala ang Land Transportation Office o LTO sa mga motorista. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Mahigpit na binalaan ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang mga motorista sa paggamit ng sirena at blinkers ng hindi otorisado. Sa inilabas na Administrative Order 18 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakasaad dito na hindi maaaring gumamit ng sirena at blinkers ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Ito ay naayon lamang sa mga emergency vehicles gaya ng fire trucks at mga ambulansya kung saan kabilang din ang sasakyan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP na mayroong re-respondehang emergency. Kasalukuyan namang gumagawa ng LTO ng ilang mga hakbang para sa mahigpit na pagbabantay sa mga lalabag kung saan nakikipag-ugnay na ito sa Department of Transportation o DOTR, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabila ng sunod-sunod na panghuhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa mga lumalabag sa EDSA busway, ay nilinaw nito na hindi na bago ang patakaran sa ipinatupad na polisiya. Ayon sa SAICT, nananatili pa rin sa dati ang listahan ng mga otorisadong sasakyan na maaari lamang dumaan dito. Dagdag pa nito, ang isinasagawang panghuhuli sa mga lumalabag ay isang paraan para panatilihin ang kaligtasan at maayos na daan para sa mga road user. Mas mabigat na parusa, yan ang pahayag ng MMDA matapos mahuli ang isang ride-hailing service rider na lumabag sa batas trapiko sa kahabaan ng EDSA. Tunghaya ng kaganapan.
Na-flag down ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang isang ride-hailing motorcycle rider sa EDSA Cubao northbound nitong Lunes dakong alas 8:30 ng umaga. Hinuli ang rider dahil sa paglabag sa pulisya ng EDSA bus lane. Sa video na kuha ng ahensya, makikitang sinubukan ng 3 traffic enforcers na pigilan ang rider sa kanyang pagtakas pero sila ang nanganib. Ang rider ay may sakay na pasahero kung saan imbis na huminto ay tinangka nitong iharurot ang motorsiklo na halos masagasaan na ang mga enforcer ngunit bigo itong makatakas. Samantala, tuluyang natiketan ang naturang rider dahil sa paglabag sa EDSA busway policy at reckless driving. Bukod dito ay mas mabigat at patong-patong na parusa ang kahaharapin ng rider kung saan iniutos ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na maghahaid ng reklamo ang ahensya sa Land Transportation Office dahil sa insidente kasabay ng paghiling na kanselahin ang lisensya ng rider. Patong-patong din na criminal charges ang planong isampa ng ahensya laban dito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasunog ang hindi bababa sa 19 na sasakyan sa parking area extension ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 nitong Lunes, 12 ng Abril. Inaalam pa ng Manila International Airport Authority Rescue and Firefighting Division ang pinagmulan ng sunog na agarang kumalat dahil sa hangin at mga natuyong damo. Napula ang apoy mag-aalas 2 ng hapon kung saan wala namang naitalang nasugatan o nasaktan mula sa insidente ng sunog. Samantala, nagpahayag ang Philippine Skylanders International, ang kumpanyang umuupa ng parking lot sa NAIA Terminal 3 na makikipagtulungan ito sa Bureau of Fire Protection sa pag-iimbestiga at sasagutin ang mga pinsalan na natamo ng mga naapektuhang sasakyan habang nililinaw na wala naman itong kinalaman sa sanhi ng insidente. Sa ating ulat panahon, tanging easterlies na lamang ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Soc-Sargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Davao Oriental, Davao Occidental, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Habang posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Nancy Binay nanawagan sa DOTR ng mas komprehensibong solusyon sa traffic sa EDSA. Industriya ng tahong isinulong ng NFRDI sa pamamagitan ng libreng training para sa mga mangingisda ng Parañaque. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagharap sa isang bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Parehong nagnanais na palawakin ang ugnayan at relasyon ng dalawang bansa. Alamin naman naging kasunduan sa ulat ni Francis Riodique. Mas pinalakas ang ugnayan at diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Qatar. Ito ay matapos ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pinaigting nito hindi lamang ang bilateral cooperation ng dalawang bansa, kundi gayon din ang mga pribadong sektor nito. Ilang kasunduan din ang pinirmahan sa pagitan ng Qatar at Pilipinas. Kasama dito ang pagsisiguro ng kapakanan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsugpo ng human trafficking at pagkilala sa Seafarer Certificate. Mas pinatatag din ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa sports, negosyo at turismo.
Nagkaroon din ng kasunduan sa magkasamang pagtugon sa climate change. Ang 2 araw na state visit ni Amir Tamim ay kasabay ng ika-43 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Qatar at Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi nakikitaan ni Senador Nancy Binay na pangmatagalan ang solusyon ng Department of Transportation o DOTR na karagdagang motorcycle lane sa EDSA bilang tugon sa malalang trapiko. Ang suwestyon ng Senador ay ating alamin mula sa balitang hatid ni Danisa Lopez. Matapos tingnan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na maglagay ng karagdagang motorcycle lanes para solusyonan ang matinding traffic sa kahabaan ng EDSA, ay itinuring ito ng senador na si Nancy Binay bilang pansamantalang solusyon lamang. Anya, hindi dapat pansamantalang solusyon ang isipin na paraan ng DOTR dahil hindi nito maiibsan ang sitwasyon ng traffic na mayroon sa Metro Manila. Paniniwala niya dapat na pagtuunan ng pansin ng DOTR ang pagpapalakas sa oportunidad at solusyon sa mass transit. Nanawagan ito sa departamento na palakasin ang mass transportation networks at bigyang prioridad ang epektibo at ligtas na public transit systems. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Isasarado ang bahagi ng southbound lane ng EDSA Kamuning flyover ng 6 na buwan simula sa darating na Mayo 1 upang magbigay daan sa pagkukumpuni sa tulay. Ating alamin ang detalye. Abiso sa mga motorista, simula Mayo 1, magkakaroon ng partial closure ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover sa Quezon City bilang tugon sa pag-uumpisa ng retrofitting ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay batay sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kamakailan kung saan nagkaroon ng ilang pagbabago mula sa naunang petsang inanunsyo ng DPWH. Mula sa dating 11 buwang estimated time ng pagtapos ng proyekto ay napababa ito sa hanggang 6 na buwan kung saan aasahang matapos ang retrofitting sa buwan ng Oktubre. Samantala, ang bi-phase retrofitting na proyekto ng DPWH ay sisimulan sa Huwebes, ika-25 ng Abril. Ito ay upang higit na palakasin ang pundasyon ng tulay at maiwasan ang karagdagang pinsala bilang preventive measures laban sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol o ang pinangangambahang pagtama ng The Big One. Samantala, 1.5 lane lamang ang ookupahan para sa redecking works at mananatili itong accessible para sa mga bus sa EDSA Carousel Busway. Ngunit pinapayuhan pa rin ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes ang mga motorista na iwasan ang nasabing lugar at mangyaring gawing alternatibong ruta ang mabuhay lanes upang hindi maabala sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko. Bukod dito ay naka-flash sa inyong screen ang mga sumusunod na alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga pribadong sasakyan. Samantala, bago magsimula ang partial closure, magsasagawa ang MMDA ng mas pinaigting na clearing operations sa paligid nito upang matiyak na walang magiging harang sa mga alternatibong ruta. Dagdag pa rito ay pag-aaralan din ng ahensya kung ang mga sasakyang pang-emerhensya ay maaaring payagang gumamit ng busway sa flyover bilang case-to-case basis. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Department of Health o DOH kasama ang Cordillera Administrative Region Center for Health Development ay nakiisa sa Bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF kamakailan sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet. Sa pagbubukas ng seremonya ay pinamahagi ng DOH ang 5 wheelchair at 5 tungkod sa mga benepisyaryo nito. Bukod pa rito, halos 500 individual ang nakinabang sa iba't ibang hanay ng mga serbisyong pangkalusugan sa unang araw ng caravan. Samantala ay namahagi din sa nasabing kaganapan ng mga gamot, dental kits para sa mga bata,
family planning commodities at health promotion collaterals. Ayon sa DOH, ang BPSF ay ang pinakamalaking service caravan sa bansa na naglalayong magbigay ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Inilunsad ng Bureau of Fire Protection sa Tawi-Tawi ang fire station nito bilang panlaban sa banta ng sunog ngayong tag-init. Ang kaganapang ito ay bunsod ng seremonya sa paglagda sa donation ng lote at usufruct para sa pansamantalang fire station na siyang paglalagyan ng higit sa 50 munisipalidad ng probinsya. Mga grupo ng mangingisda sa lungsod ng Parañaque binigyan ng libreng pagsasanay ukol sa pagpaparami ng produksyon ng tahong kung saan ang layunin ng Department of Agriculture o DA ay palakasin ang industriya nito. Para sa buong kaganapan, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Nagugnay ang Department of Agriculture o DA pati ang ahensya sa ilalim nito na National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa pamamagitan ng Aquaculture Research and Development Division o ARDD na siyang pinangasiwaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng pagsasanay para sa mga mangingisda sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa ulat, ang pagsasanay para sa mga mangingisda ay naglalayong mapaigting ang kanilang kaalaman at kakayahan sa produksyon ng tahong gamit ang longline culture. Ang longline culture ay paraan na epektibo at makabago kung saan ginagawa nitong malakas ang mga tahong sa kabila ng pabago-bagong panahon. Bukod pa riyan, hindi ito nangangailangan ng malaking pondo dahil sa murang halaga at recyclable materials ay magagawa na ang paraang ito. Ang nasabing pagsasanay ay naisagawa rin sa tulong ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, pati na rin ng Universidad ng Pilipinas. Binigyan din sa pagsasanay ang kahalagahan ng kaalaman ukol sa sitwasyon ng industriya sa pagtatahong, pati na rin ang mga proseso ng pagpaparami nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nilagdaan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at State Minister for Foreign Affairs His Excellency Sultan bin Saad Al Muraikhi ang isang Memorandum of Understanding o MOU sa ginanap na state visit ng Qatar Amir sa Pilipinas. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong pahusayin ng kanilang kooperasyon, partikular sa mga larangan ng mutual development at pagpapalawak ng negosyo at mga aktibidad sa turismo. Susunod sa News Force. Philippine Experience Program isinagawa sa Palawan. Vice President Sara pinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Quezon City nakibahagi sa selebrasyon ng Earth Day 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa mga sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanya. Anya, sa pribadong pag-uusap na lamang niya re-resolbahin ang issue nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Matatanda ang sinabi ni First Lady Liza Marcos na badshot umano sa kanya si VP Sara dahil sa pagdalo nito sa mga rally ng kanyang ama na bumabatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ni VP Sara
re-resolbahin na lamang umano nila ni Pangulong Marcos ang mga issue sa pamamagitan ng pribadong pag-uusap. Ito umano ay para makausad na at mapagtuunan ng pansin ang mga malalaking problema ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ng Vice Presidente ang pagsugpo sa bawal na droga, terorismo at bantaan ng rebelyon. Kasama din umano ang kakulangan ng supply sa tubig at kuryente. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Samantala, hindi naman nagbigay ng komento ang Vice Presidente hinggil sa hamon sa kanyang pagbibitiw ng pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay dinala ng Philippine Experience Program ang mga delegado sa 3 araw na paglilibot sa Puerto Princesa at makakaratig na munisipalidad nito. Sa nasabing kaganapan ay sinagawa ang eksibisyon ng mga kultural na pagtatanghal, culinary tasting sa mga lokal na sining, isang paglilibot sa UNESCO Heritage Site, Puerto Princesa Subterranean River National Park at isang pagtungo sa katutubong karanasan sa paghabi sa Tabon Cave Complex. Ayon sa DOT, ang Philippine Experience Program ay naglalayong palawakin ang mga handog na pangkulturang turismo sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng natatanging kasaysayan ng bawat rehiyon, binibigyang inspirasyon nito ang mga lokal at bisita mula sa ibang bansa na tuklasin ito ng higit pa sa mga tipikal na destinasyon ng turista. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Earth Day 2024, pinailawan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ng kulay berde ang pylon sa Quezon Memorial Circle kagabi na sumisimbolo sa patuloy na pagsusulong ng lungsod ng iba't ibang programang makakalikasan. Ang Earth Day ngayong taon ay may temang Planet versus Plastics kung saan ilan sa mga programang iniangkla ng lungsod para rito ay ang Trash to Cashback Program, kuha sa tingi refilling program at pinaigting na pagbabawal sa single-use plastics. Kamakailan din ay nagbukas ng isang exhibit si QC Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Hall na pinamagatang Wave of Change na gawa sa libu-libong plastic straw at single-use plastic alinsunod sa pagsusulong na magkaroon ng plastic-free city. Samut-saring produkto hatid ng Co-op na binubuo ng mga magsasaka sa Pangasinan ang ibinida sa kauna-unahang Kalabaw Food Festival. Ang buong kaganapan mula sa balita ni Jade Buhoy. Nagsimula sa kapital na 10,000 piso, ngayon ay patuloy ng umuunlad upang maging multi-million peso co-op sa pagbebenta ng mga samut-saring pagkain na mula sa Kalabaw ang ibinida ngayon sa kaunang-unahang Kalabaw Food Festival ng Asingan, Pangasinan. Ang co-op na ito ay tinawag na Wonderful kung saan ito'y pinaghalong salita na ibig sabihin ay kalabaw at kamangha-mangha. Kasama sa pagdiriwang na ito ay parada kung saan pinapakita ang pagkilala sa co-op. Dagdag pa riyan hangarin nito ang pagsulong sa produksyon ng mga pagkain mula sa Kalabaw upang mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Bukod pa riyan ang paghahandog ng bagong milk processing center at warehouse para sa mga produkto, mga pagtatanghal gaya ng paligsahan sa pagluluto ng karne ng baka at pagbibihis sa mga baka ay kasama sa nasabing pagdiriwang. Bahagi pa ng lokal na pamahalaan ng Asingan, ang pagdiriwang na ito ay naglalayong isulong ang kahalagahan ng kalabaw sa kultura at tradisyon ng mga lipunang nagnanais umunlad sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas, posibleng makaranas ng malalakas na lindol bukod sa The Big One. Ilang sasakyang nakaparada sa NAIA na tupok ng apoy. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Pilipinas at Qatar layong paigtingin ang ugnayan sa turismo.
VP Sara Duterte, ipinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Kauna-unahang Kalabaw Food Festival, ipinagdiwang sa Pangasinan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.